I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako po, mga bes. Lagi nating sinasabi, God is good all the time. Bakit? Nako, breaking news guys ha. Kaya abangan po natin. Ano mang itong breaking news na ito, oh my goodness guys. Nako, may nagpaparamdam na mga beswa. Sabi ni Secretary DILG, MGOS, kaya abangan po natin nakasubaybay tayo sa social media. Excited kayo? Nako, basahin po natin para kompleto detalyado. But before that guys, and of course, shout out sa mga Marcos Lely supporters Filipino in OFW. Malapit na tayo guys sa exciting part. Di ba? Sabi nga nila, you can run, but you cannot hide. Kasi, nagbigay na po si Pangulong Marcos Jr. ng ultimatum. Ito basahin ko guys, no, para kompleto detalyado. Eto na. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? Eto na. Ayan. Eto na, mga beswa, mayroon sinabi si Secretary Remulla dito mga kababayan. At alam po rin natin dito, pagdating ng panahon, lahat po ng mga pinagsasabi niya sa social media, sino kaya ang nasa likuran? Kung sino man ang nasa likuran nito guys, baka malalagay na po sa alanganin. Guys, so kailangan i-secure nila ito si Saldico mga kababayan. If ever, no? Sabi dito sa Abante News Online, my favorite source. Ayan, sabi dito guys, Sabi dito mga kababayan, today is January 21, 2026. Saldico nagpapahiwatig na nais makipagdialogo. Wow, what a good news guys. Kasi hindi ko na-upload yung utos ng Pangulo ay pinahalughog niya no sa bansang Portugal si Saldico na kung saan nabalitaan guys doon daw nagtatago kasi dalawa yata ang passport nito so dahil dito sabi niya dito guys, Saldico nagpapahiwatig nais makipagdialogo kay Pangulo. Naku po. Maganda yan, guys. Magandang balita yan. 'Di ba? Ganun talaga. Tumakbo ka man kahit saan pero hindi ka makatakas sa batas talaga. 'Di ba? Ayan yung date natin. Shout out again, guys. Ayan ang sinabi ni Secretary Remulla, mga bes. Malapit na tayo sa exciting part. Ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla nitong Miyerkules na may natanggap silang pahiwatig mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y nais makipagdialogo sa pamahalaan. MGOS guys. Kakaiba talaga yung karisma ni Pangulong Marcos Jr. Wala talaga kayong kawala pag ang punong hikotebo ang gumalaw. Boom, panis kayo talaga. Siyempre, kasama yung kanyang mga sekretary, mga berdogo din Wala ding sinasanto Sabi dito, ayon kay Remulla, ipinadaan ko ang naturang pahiwatig sa ilang pari na nakakilala nito patungo sa Office of the Ombudsman, bagaman hindi pa ito nabiberifika. Okay? Well guys, kung ito ay may intensyon naman siya para makipagdialogo sa pamahalaan, di ba mas maganda mag-voluntary na lang siya, di ba? See? So I hope pag nangyari ito, kailangan i-secure si Saldico kasi nasa panganib ang buhay niya dahil sure yan, marami siyang isisiwalat sa mga kabilang kalye, mga kababayan, kung sino man ang nasa likuran nung kanyang pagsalita sa social media. Kailangan i-protektahan si Saldico guys, no? Hindi natin alam. 'Di ba? Actually kanina may napanood ako
sa Davao, yung kontraktor yata ay binaril, mga kababayan. Siguro ayaw magsalita. Mayroon akong ano dyan post. But anyway, meron na siyang fillers na true sa mga ibang pare na kilala niya. Parang nagpapakonek ng gusto ng dialogo sa amin. Pero of course, ayan sabi ni Secretary, that's not verified. Parang nagsabi pa lang. Sinabi ng kaibigan na pinaparating. Ani ni Remulla. Di ba mga bes? Sigurado ka. Ay talagang kakalad ka rin yan pauwi sa Pilipinas. Hindi po titigil ang Marcos administration, mark my word guys. Parang tebes lang yan di ba? Tumakas pero natuntun din. Ganon din si Alice Go, di ba? Natuntun din. We take them seriously. Yung gustong makipagdialogo, kakausapin namin yan. Dagdag pa ni Secretary. Muli ring kinumpirma ni Remulla na nasa Portugal si Ko, na mayroong Portuguese passport. Ayun nga guys yung sinasabi ko. Do you think mga kababayan, ang Pangulo nakaupo lang sa Malacanang? No, mali kayo guys. Ang Pangulo tahimik lang yan. Lagi kong sinasabi, di ba? Tahimik ang Pangulo, pero pag gumalaw yan, mapanganib guys. Totoo yan. Yan ang totoong berdugo. Oo, nagtatrabaho ng tahimik yan. Magugulat na lang tayo Oo, diba? Siyempre, kasama niya yung kanyang mga gabinete. Diba? Ang batas ng Portugal, pag before the issuance of the passport, pwede siyang i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime, then he has to be tried there. Really? So what if, halimbawa, mga kababayan, correct if I'm wrong, ito, ko lang naman, sa aking sarili lang naman, what if, diba, what if kung si Pangulong Marcos Jr. makipagdialogo sa mismo, sa gobyerno ng Portugal, na, kailangan na mahuli si Saldico. Pwede naman yun, diba? Pwede naman yun, kung makiusap ang Pangulo. Diba? So, dahil dito, mayroon naman anyang ibang paraan para maaresto si Ko mula sa Portugal kahit walang extradition treaty ang Pilipinas sa bansa, bagaman hindi na ito tinutukoy. Diba, kung walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, diba guys, pwede naman makiusap ang Pangulo, diba? Si Pangulong Marcos Jr. Yan, ko lang naman kumbaga, opinion ko lang, baka sakali, diba? Who knows, himalay natin, ang Pangulo gumagalaw talaga sa pailalim, or mayroon na po siyang ipinadalang spy sa bansa na yan. Who knows? Kasi ang alam ko, base doon sa nabasa ko guys, ang isang Pangulo kasi malakas yung intel niya 'di ba? Lahat may access siya. Kaya sabi ko nga, ang Pangulo, for sure, gumagalaw yan. Kaya, abangan po natin itong mga balita na ito. Subaybayan po natin yan. Magugulat na lang tayo mga kababayan. Sabi po guys dito ng mga nagko-komento. At kung hindi naman sigurado, huwag mo na ibinalita kasi siyempre, maraming kukontra. Yun lang. Talagang, oo nga, ang daming kumukontra Sasabihin nila, wala hersi-hersi yan di ba? Pero minsan, ang ating mga ibang kababayan, hinuhusgahan nila kaagad, di ba? O sabi nila, nung December, nagsalita sila kaagad, wala naman big fish di ba? Although naman sinabi na Pangulo may makukulong before December. Totoo naman yun. May nakulong naman na sangkot sa flood control. Di ba si Diskaya na babae na sa Cebu, nakakulong before mag 25? Nakakulong kaya yun. Pero pag sinasabi nyo kayong mga big fish, guys, wala naman sinasabi ang Pangulo, wala naman siyang binanggit na pangalan. Diba? Due process po yan pagdating sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Tulad ng mga senador, diba? Pero wag kayo, may nakulong na big fish. Diba, voluntary na sumuko. May sumunod pa. Abangan po nga natin yan sabi ko sa inyo Due process lang tayo. Kasi hindi basta-basta ang mga mga tao, mga politician mga yan nasa mataas na posisyon sila sa gobyerno,
So, kailangan due process, usisaan mabuti, no? Umuwi muna at sa ICI ang dialogo para transparent. Oo nga naman, di ba? Bakit ngayon lang? Well, bakit ngayon lang? Eh, malay mo, nakaramdam siya ng konsyensya. Marami siyang nakulimbat. Gusto niya nang ibalik or gusto niyang sumuko, di ba? Or pangalawa, baka magsalita siya ng katotohanan. Sino ba ang nasa likuran? Agay! Tapos si Tinuro, ang mastermind yung dili sa karagatan, patay tayo ni Day. Kaya di ba sabi ko, kaya higpitin ang security niya dahil baka mamaya, delikado guys Pero maasahan mo ang Marcos administration, protektado si Saldico. No, totoo yun. Hindi tulad ng mga nagdaang mga panahon. Nako, isang bala ka lang, Day. Hindi, ibig sabihin, mamaya, biglang nawala, di ba? At least sa Marcos administration, very safe yan, guys. 100%. Si Pangulong Marcos Jr. pa. Siyempre, kahit papano, ginagalang niya at sinasaluduhan niya ang batas. Pag nagkasala ang mga kriminal, of course, due process, at hahatulan niya ng habang buhay ng kanyang na pagkakulong ayon sa kanilang sentensya, di ba? O, mukha may niluluto na naman. M goes. After ng suhol, dialogo na naman. Madaling salita, chismis, haha. Masyado kayong mapagusga. Sabi nyo, walang mga opisyal na nakukulong. Yun na nga dating opisyal na, kailan lang yun. Diba? Ngayon, nasa city, sa Quezon City, bagong gawa na kulungan, diba? Si dating Senator Bong Revilla. Madaling salita, chismis lang. Ayan, mas okay pa naman si Abalos. Agay. Kay nako, marites na naman. Sigurado kayo? Hindi naman nagsasalita yan kung walang kung walang source. Tapos sabi nyo yung warrant ni Senator Bato, baka magulat kayo. Huwag kayo masyadong manghuhusga. Magulat na lang kayo. Puro naman marites, yung pinagsasabi nito. Wait ka muna dito, tapos dialogo period. Yes, tama po yun. Siguro, nag-chat sa kanya. Who knows, guys, no? Ang Diyos hindi natutulog, kaya huwag masyadong manghuhusga. Yun naman, sinabi naman ni Secretary Remulla na not yet verified, di ba? Hindi pa naman na sigurado. Kaya nga sinabi, wala naman sinabi si Secretary Remulla na nagkausap sila or gusto nang umuwi. Sabi niya, not yet verified. Di ba? Ayan, June Vic Remulla, Saldico, nagpapahiwatig na nais makipagdialogo. Meron na siyang feelers na true sa mga ibang pare na kilala niya. Parang nagpapakonek na gusto ng dialogo sa amin. Pero, of course, that's not verified. Isipin nyo yung words na yan. Wag na kayo mag-assuming na marites. Hindi marites yan. Not verified na parang nagsabi pa lang. Parang bang may plano baga, no? Sinabi ng kaibigan na pinaparating. Ayan. Diba? Ganun talaga So, yun, mga kababayan, anong pang kapalagayan nyo? Well. As soon as possible. Magugulat na lang tayo, guys. No? So, yun, mga kababayan. Nako, alam nyo, pag ito sumuko, nako, maraming madadali, guys. Sa totoo lang, sino kaya? Abangan po natin yan. Thank you, guys, for watching. See you again when may next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Like and follow me, guys. Okay, there's more. Bye, guys.